So, napag-aralan po natin mga kapatid sa unang bahagi ng ating nakaraan na pag-aaral in Revelation 13 kung paano po uusigin ni Satanas ang iglesia pagkatapos po na siya po ay itapon ng Diyos sa langit o mula sa langit dito po sa lupa dahil po wala na ho siyang kapangyarihan sa ating mga kaluluwa. Subalit, kagaya po na napag-aralan po natin last Friday, uusigin pa rin po niya ang iglesia sa pamagitan po na tinatawag na unang halimaw. And we have come to learn that yung identity ng unang halimaw ay posible na siya po ay isang individual o isang persona, a real person na nandito na po ngayon pero hindi pa nagpapakita, o maari po ay hindi pa siya dumarating at lilitaw po at the end of times right before the coming of Christ. Pero meron din po nagtuturo na maari po itong halimaw is an institution or organization. Pero whatever the case might be, makikita ho natin that itong halimaw ito, nasa kanya ang kapangyarihan ni Satanas. Because we have come to learn that chapter 13 is a satanic imitation. Nang ibig sabihin, nais po gayahin ni Satanas ng halimaw at yung ikatlong figura na nabanggit po ngayon, ang banal na Trinidad. Kumbaga, kung ang Diyos Ama, ibinigay po niya ang kapangyarihan sa anak, ibinigay naman ng dragon ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At ngayon makikita ho natin that may lilitaw na isa pang figura that completes yung tinatawag na Satanic Trinity. Kung may Ama, Anak at Espiritu Santo, may dragon, halimaw at tupa na may dalawang sungay. Ngayon, makikita ho natin kung ano po ang kahulugan ng mga bagay na ito. So, kung uulitin po natin ang verse 11, pagkatapos nakita ko ang isa pang halimaw na lumalabas mula sa lupa. Ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa tupa, ngunit parang dragon kung magsalita. So, itong ikatlong figura na binanggit po in chapter 13 ay may tatlong deskripsyon na matututunan po natin. Unang-una, saan po siya nanggaling? Well, sabi po ng Biblia, nanggaling po siya sa lupa. Subalit, yung unang halimaw na napag-aralan po natin last Friday, hindi nanggaling sa lupa, kundi nagmula sa dagat. Now, in apocalyptic literature, ang sinisimbolo po ng dagat, again, in apocalyptic imagery, literature, and as well some inferences mula po sa lumang tipan, is chaos and evil. Okay? Ngayon, nung banggitin po ng Biblia sa talatang 11 na itong pangatlong halimaw o yung ikalawang halimaw or this lamb with two horns ay lumabas mula po sa lupa, it is another way of saying that siya po ay masyadong makamundo. Makatao siya. He is very worldly. And of course, the world lies in wickedness. At alam din po natin, ayon po sa mga naisulat po sa unang Juan, that in this world, marami po mga antikristo, the spirit of Antichrist. So the fact na binanggit po na itong figura ay lumitaw mula po sa lupa is another way of indicating siya po ay masama. Hindi po siya mabuti. The second description na nabanggit po dito ay, sabi ho, ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa tupa. In other words, sa wikang English, it had two horns like a lamb. So, parang sa tupa, but at the same time, may dalawang sungay siya. Now, bakit po ganyan ang kanyang description? Two-horned lamb ang nabanggit po dito. Now, there could be two inferences na binabanggit po dito kung bakit po siya tinawag a two-horned lamb. Unang-una, kung babasahin po natin ang Daniel chapter 8, may binabanggit po dito sa aklat ng Daniel kapitulo 8, talatang 1 hanggang 3. Daniel kapitulo 8, talatang 1 hanggang 3. Now, tignan niyo po ang nakalagay ho dito.
Nang 3 taon ng paghahari ni Belshazzar, muli akong nagkaroon ng pangitain. Sa pangitain ko, nakita kong nakatayo ako sa pampang ng ilog ng ulay, sa napapaderang lungsod ng Susa, sa lalawigan ng Ilam. May nakita akong barakong tupa na nakatayo sa tabi ng ilog. Mayroong itong 2 mahabang sungay. Pero mas mahaba ang isang sungay nito kesa sa isa kahit na huli itong tumubo. Nakita kong nanunuwag ito kahit saan mang lugar. Walang ibang hayop na makapigil sa kanya at wala ring makakatakas sa kanya. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin, kaya naging makapangyarihang siya. So ayon po sa referensya, sa aklat po ng Daniel, Kapitulo 8, talatang 3 hanggang 4, ito po ay nagtuturo sa atin that there is a goat with 2 horns. At siya po ay mabangis. At walang pwede makipaglaban sa kanya dahil tinatalo po niya ang mga ito. Pero we must understand something. Kung ito nga ang tinutukoy po na isa sa mga ilang referensya kung bakit po yung 3 figura sa Revelation 13 ay may 2 sungay, pagdating po sa Daniel 8, ang nilalarawan po talaga ng hayop na ito na may 2 sungay, isang maikse, isang mahaba na sungay, is the Medo-Persians. Yun ang nilalarawan po niya. So itong referensya na nabanggit po dito ay hindi isang individual na tao na kagaya po dito sa Revelation 13. Kundi this is, according to Daniel, a reference to the Medes and Persians. Subalit, kinuha pa rin po ng Revelation na referensyang ito hindi para sabihin that yung 3 figura na may 2 sungay na parang tupa are the Medes and Persians. Kundi ang ibig sabihin po nito kung gaano po siya kabaksik at makapangyarihan, ganoon din yung 3 figura in Revelation 13. Pero hindi pa ho natatapos diyan dahil meron pa ho isa pang referensya dito naman sa Revelation chapter 4. Kung ating po babasahin, Revelation chapter 4. At dito naman po tayo mga kapatid sa talatang 4. Revelation chapter 4 beginning at verse 4 to 5. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Revelation 4 verses 4 to 5. Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi at may mga koronang ginto. Mula sa trono'y kumikidlat, kumukulog at may umuugong. Sa harap ng trono'y may 7 nakasinlang ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Ngayon, notice the words here. Sa harap ng trono. At sino po ang nasa harap po ng trono? Ang banal na espiritu. Yun ang nakalagay. It says the 7 spirits of God. Now, why is that important? Let's go to chapter 5 of Revelation. Chapter 5, verse 6. Tignan nyo ho. Chapter 5, verse 6. Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay, pero nakatayo na sa pagitan ng mga namumuno at ng trono na papaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Merong itong 7 sungay at 7 mata na siyang Espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. So, may nabanggit na naman, but this time in Revelation chapter 5 verse 6, tupa na ilan po ang sungay? 7. At sino po ang nilalarawan ng 7 sungay na ito? Spirit of God. Now, binasa po natin kanina chapter 4, nasaan po ang posisyon ng banal na espiritu? Nasa gitna, nasa harapan ng trono ng Diyos. Now, hindi ho natin kakalimutan ho ito dahil it plays a huge part in our understanding mamaya kung sino po itong 3 figura na binabanggit po in chapter 13. But nevertheless,
Maari ho natin tanungin, bakit po itong masamang figura ay parang tupa na may dalawang sungay? It is another way of saying na siya po ay isang huwad na propeta. At ano po ang mga deskripsyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon tungkol sa isang huwad na propeta? Sila ay parang mga tupa, pero deep down, mga mababangis na lobo. They are wolves in what? Sheep's clothing. So he looks like a Christian. He looks real. He looks religious. He looks pure. He looks like na naghahatid po siya ng magandang balita, pero may problema. May dalawang sungay. At ang kanyang bibig ay parang dragon. Nagmumukha po siya maayos, nagmumukha po siya maamo, kaya lang ang kanyang bibig ay gamit po ni Satanas. Na paano ho natin masasabi na ito nga po ay isang huwad na propeta? Kasi wala namang binabanggit sa chapter 13 na ang tawag sa kanya ay huwad na propeta. Well, basahin po natin dito sa chapter 16 ng Revelation. Chapter 16. Dito po tayo sa chapter 16 of Revelation and verse 12. Chapter 16, verses 12 to 13. Chapter 16, verses 12 to 13. Tignan niyo ha. Ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng kanyang sisidlang sa malawak na ilog ng Euphrates. Natayo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw, at ng huwad at sinungaling na propeta, at tatlong masasamang espiritu na para mga palaka. So, napag-aralan ho natin kung sino po yung dragon. Napag-aralan din po natin kung sino po ang halimaw. Pero sino yung ikatlo na tinutukoy po bilang huwad na propeta? Yan yung tupa na may dalawang sungay. So, he is a false prophet. Ngayon, ano po ang gagawin ng false prophet na ito might be the question. So, babalikan po natin ang chapter 13 at ipagpapatuloy po natin ang basa. Ano po ang gagawin ng false prophet na ito? In verse 12 of chapter 13, look what it says. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Pinilit niya ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling. Now, I want us to focus on this dahil sa wikang Tagalog, ang nakalagay po dito, naglingkod siya sa unang halimaw. Habang sa wikang English, it exercised all the authority of the first beast on its behalf. Now, in your English translation, karamihan po ng mga English translation na meron po tayo, ito po ang nakalagay. Two translations. On its behalf or before him. Yun ang nakalagay in your English translations na itong huwad na propeta ay kumilos on behalf of the beast, o sa ibang English translation, itong tupa na may dalawang sungay ay kumilos sa harapan ng halimaw. Now, Calvin anak, could you? So ngayon, when we look at these two translations, before him and on its behalf, why is that significant? Dahil, yung nabanggit po dito kanina in chapter 4, nasaan po ang banal na espiritu? It is in front of the throne. At ano po ang trabaho ng Espiritu Santo in chapter 4? Ang kanyang trabaho, mga kapatid, is to represent God by proclaiming the truth to the world. Okay? Or before the throne of God. And dahil po nakalagay dito in chapter 13 na ang ikatlong figura
ay nasa harapan nung tinatawag na halimaw, ano po ang kanyang trabaho? Kung ang trabaho po ng banal na Espiritu, which is before the throne, ay pumunta po sa buong mundo para po ihatid yung mensahe tungkol kay Kristo at mahikayat po sila sa Diyos, ang trabaho naman po ng huwad na propeta as being one who is before ng halimaw is to make people worship the beast, so he's acting like a counterfeit na Holy Spirit. Do you see that? So kagaya po na nabanggit in chapter 4, kumikilos po ang banal na Espiritu sa harapan ng trono. Bakit po? Ihahatid po niya ang mensahe ng Ebanghelyo sa buong dako po ng mundo. Pero pagdating po sa Revelation 13, nasaan po yung ikatlong figura? Kumikilos po siya sa harapan ng halimaw. At ang nais po niya ay kumikilos po siya na parang banal na Espiritu, which he is not, upang dayain po ang mga earth dwellers. Kaya nabanggit po dito in verse 12, pinilit niya ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling. So if the Spirit of God in chapter 4 is in front of the throne to represent God Almighty through Christ, ang trabaho naman po ng ikatlong figura is to cause people to worship the beast in whom He's working in front of, in whom He is before. So ginagaya po niya ang banal na Espiritu. Moreover, in verse 13, sabi ho dito, gumawa ng kagila-gilalas na mga himala ang pangalawang halimaw, tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. Ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. So let's pause here muna. So bukod pa ho na kumikilos po siya sa harapan po ng halimaw, trying to imitate the Holy Spirit and God, ano po yung kanyang kayang gawin? Sabi ng Biblia, gumagawa po siya ng great signs. So, hindi na po nakapagtataka kung bakit po sa iba't ibang bansa ng ating mundo may mga kasabihan, may mga supernatural, paranormal activities na nangyayari. Kagaya po nito, ako'y naniniwala. Sabi po ng ilan, naniniwala daw sila na may multo, may mga naglalakbay diwa, may mga nagpapakita daw ng mga masasamang espiritu. So ngayon, bakit po na nangyayari ho yun? Dahil po, ang demonyo ay may kapangyarihan na gumawa ng mga ganyang klaseng supernatural, deceiving works. Kasi sabi ho dito, they can make great signs. Pero itong great sign that specifically na binabanggit po dito in chapter 13, nagpapababa po siya ng fire from heaven. Now, who would like to take a guess? Sa Lumang Tipan, where do you see the instances na may isang propeta na nagpapababa po ng apoy mula sa langit? Elijah. Now, we can't say Sodom at Gomorrah dahil hindi naman si Abraham ang nagpababa, kundi si Yahweh. But we do see na isang propeta na nagpababa ng apoy mula sa langit was in fact Elijah. So ngayon, humuhugot po ang illustration po nito in 1 Kings 18 verse 38. At ang tanong po dito, bakit humuhugot ang false prophet dito po sa unang hari 18 talatang 38? Kasi si Elijah wasn't a false prophet. Pero ginamit po ng false prophet yung ginagawa ni Elijah. And context will teach us the reason. Ngayon, kapag pinag-aralan po natin ang unang hari 18, ang unang tatanungin po dito, bakit po nagkaroon ng prophetic showdown sa bundok ng Carmel? And the answer is, para mapatunayan kung sino ang tunay na Diyos. So dahil po nagpababa po si Elijah
gamit po ang kapangyarihan ng Diyos ng apoy mula sa langit, napatunayan po niya na si Yahweh ang tunay na Diyos. Pero ngayon ang tanong, when it comes to application, bakit naman ginamit ng huwad na propeta ang referensya kay Elijah kung hindi naman siya talaga tunay na propeta kasi huwad siya eh. Pero si Elijah ang tunay. Why would a false prophet use a true prophet as their own application and background? Here's the reason why. Nabanggit po kanina, ang nais po ng huwad na propeta ay magawa ng mga tao sa lupa na sambahin ang halimaw. So ngayon, this imagery na bumababa po yung apoy in an illustration na ginagawa po ng false prophet, nais po niya iparating, look, yung tunay na Diyos ay hindi si Yahweh, kundi yung halimaw. Ang tunay na Diyos ay hindi si Jesus, kundi ang halimaw. So ang ginawa po ng huwad na propeta, in-apply po niya ang unang hari sa kanyang sarili na nagpapababa ng apoy, hindi para ipakita na si Jesus ang tunay na Diyos, kundi ang halimaw, ang tunay na Diyos. So he is deceiving the world through miracles, he is deceiving through the world through signs, and he is deceiving the world sa pamagitan po ng kanyang satanic na dila. So ginagawa po niya ang lahat as a counterfeit Holy Spirit para makapanghikayat po ng mga tao na sambahin ang halimaw. Yan ang ginagawa niya ho dito. Ngayon, kung ibagpapatuloy po natin ang basa, verse 14, at dahil sa mga himalang ito, ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlangin niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahin ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada, ngunit nabuhay pa. Now, two things that we can learn from this. Unang-una, dahil alam ho natin kung ano po ang layunin po ng huwad na propeta, ano naman po ang ibig sabihin na inutos po niya ang mga tao na gumawa ng imahin ng halimaw. Again, in the Old Testament, sa mga mahilig magbasa po ng Old Testament, saan ho natin mababasa na inutos ng isang mataas po na katungkulan na gumawa ng isang imahe na dapat sambahin? No, Moses, no. Nebuchadnezzar. Daniel chapter 3. Sa panahon po ni Moises, gumawa po sila ng golden calf, that's true. At there's other cases na gumawa po sila ng mga idols, yes. Pero we're talking about what high official na inutos po niya na gumawa ng sariling imahe na para sambahin. And we see that in Daniel 3. And we see, mga kapatid, kapag hindi mo pinaglingkuran ang kanyang imahin, ano ho mangyayari? Papatayin ka, susunugin ka. Pero the difference is, yung imahin po ng halimaw ay hindi ginto. Yung kay Nebuchadnezzar, ginto. Right? Ngayon, hindi lang po yan ang makikita ho natin. Karagdagan pa ho dito, inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahin ng unang halimaw ng malubhang na sugatan ng espada, ngunit nabuhay pa. So ano po ang rason kung bakit kailangan siya gawan ng imahin is because of the fact siya po ay may sugat na gumaling. Now, may napapansin po ba kayo dito, mga kapatid, na karagdagan na description doon sa kanyang sugat? Paano siya nasugatan? Sa espada. Teka lang. Sa mga napag-aralan po natin so far, in Revelation, ang sabi lang po dito, yung ulo ho niya ay nagkaroon ng sugat na biglang gumaling. Bakit nabanggit yung salitang espada? Sinaksak ba siya?
Pinugutan ba siya? Ano ba ang nangyari? Yung pala, the reason why binanggit po yung saitang espada ay maipaliwanag po sa atin kung paano po tinalo ng Diyos si Satanas at yung halimaw na ito dahil ito po ay isang katuparan muli sa lumang tipan. Basahin po natin ang Isaiah chapter 27. Isaiah chapter 27. Talatang 1. Isaiah chapter 27 verse 1. Tignan niyo ha. Sa araw na iyon, gagamitin ng Panginoon ang kanyang matalim at makapangyarihang espada para patayin ang Leviathan, ang maliksi at gumagapang na dragon sa karagatan. In that day, the Lord will punish with His sword, His fierce, great, and powerful sword, Leviathan, the gliding serpent, Leviathan, the coiling serpent. He will slay the monster of the sea. Now, in Revelation 13, napag-aralan po natin na ang posisyon po ng dragon ay nakatayo on top of what? The waters. Ngayon, yung binabanggit po dito, kaya pala ginawa po ng false prophet na udyukin ang mga tao dito sa mundo na gumawa po ng imahe para po sa halimaw ay dahil he had a wound na nagbula po sa espada, which is a fulfillment of Isaiah 27, pero biglang gumaling. Now, ano po ang nilalarawan na tinalo po ng Diyos ang dragon o ahas or Leviathan sa pamagitan po ng espada? It is another way of saying na nung si Kristo po ay naipako sa krus, tinalo po niya si Satanas. Subalit, dahil kumikilos po ho si Satanas, it means yung kanyang total defeat ay magaganap po sa pagbabalik ni Kristo. Kagaya po na napag-aralan po natin noong nakaraan po na Friday, ang kaligtasan o yung pagtatagumpay po ni Jesus ay may tinataglay po na dalawang elemento. Yung tinatawag na ngayon at yung hindi pa. Tinalo na po ni Kristo si Satanas sa krus ng Kalbaryo, and that is clear. Pero habang hindi pa ho siya bumabalik the second time para talunin po ang kamatayan, kumikilos po in a very limited way si Satanas. So yan ang binabanggit po dito, si Satanas, yung halimaw, ay tinalo na po ni Kristo, pero it looks as if nabuhay siya. Yung ibig sabihin po na nabuhay po siya is not saying na hindi po siya tinalo, kundi tatandaan ho natin, hindi pa dumarating po yung kabuuan ng kanyang defeat. At bukod pa ho dito, sino po ang nais gayahin po ng halimaw? Si Jesus. Si Jesus ay parang tupa na pinatay pero buhay. Yan din ang nais po gawin at gayahin po ng halimaw. So tatandaan po natin that yung espada na nagsugat po sa ulo, doon po sa halimaw na biglang nabuhay muli, ay matatagpuan in Isaiah 27 verse 1. Now, here's another one that's quite fascinating. Verse 15. So, Revelation 13 verse 15. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahin ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahin at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa Kanya. Now, ang interpretation po ng ilan tungkol po dito, isusulat ko lang po, the image speaks. So, syempre, kapag po ang image ay nagsasalita, nangangahulugan, may buhay. And from this very text, marami po ang naging interpretation po dito, lalo na po sa ating mga kababayan na mga Kristiyano. They would say that this is an actual
literal statue na magsasalita balang araw. Meron naman nagsasabi, ito po ay tumutukoy sa artificial intelligence. Meron naman na nagsasabi, ito po yung ginagawa po ni Satanas ngayon, lalo na po sa mga statues of Mary, di ba? Minsan gumagalaw siya, umiiyak po ng dugo, and etc. Yan po ay isang prototype or prefigure na mangyayari. But in reality, mga kapatid, we should not rely sa mga modern na interpretation upang ilagay po dito sa teksto. Kundi, notice the two things here. Siya po ay isang image, so which means it is an idol. At pangalawa, siya po ay isang idol na nagsasalita. Bakit kailangan banggitin na itong idol na ito or image of the idol ay buhay at nagsasalita? Dahil ang pananaw po ng mga tunay na mananampalataya para sa mga Diyos-Diyosan sa lumang tipan ay ito. Basahin po natin sa Salmo 115. Psalm 115. Salmo 115, talatang 1. Bakit kaya kailangan banggitin na siya'y nagsasalita? Dahil ito ang pananaw ng mga mananampalataya sa mga Diyos-Diyosan. Verse 1, Psalm 115. Panginoon, hindi kami ang dapat na parangalan, kundi kayo, dahil sa iyong pag-ibig at katapatan. Bakit kami kinukutya ng ibang bansa at sinasabi nilang, nasaan na ang iyong Diyos? Ang aming Diyos ay nasa langit, at ginagawa niya ang kanyang nais. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. And etc. and etc. In other words, ano po ba ang ebidensya ng isang hindi tunay na Diyos? Hindi nagsasalita, walang buhay, hindi nakakarinig, hindi nakakaamoy, hindi nakakakita, but wait, there's a catch. Ang pinapalitaw ng false prophet na ito is, no, hindi siya huwad na Diyos. He is the one true God dahil nagsasalita ang kanyang image. So in other words, ang pinaparating po ng huwad na propeta, ang halimaw ay ang tunay na Diyos dahil muli siyang nabuhay. Pangalawa, siya po ay nagsasalita. Pangatlo, walang makabangga sa kanya. So in other words, he wants to persuade the world that itong beast na ito, itong halimaw na ito, is the true God and not Christ. Siya ang tunay na tagapagligtas at hindi si Jesus. Siya ang tunay na Panginoon at hindi si Kristo. You guys see that? He's now persuading the world na ito ang tunay na Diyos. Ngayon, tignan po natin kung sino po yung mga tao na nais po niya i-persuade. Balikan po natin ang Revelation 13, verse 16. Revelation 13, verse 16. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanilang kamay o sa noo. Now, nagiging malapit na po tayo dun sa greatly debated the topic, which is the mark of the beast. Pero let's notice yung mga nabanggit po dito. Nagbanggit po siya ng mga ilang klase ng tao. Unang-una, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya. That is just another way of saying ang lahat ng tao sa mundo. Okay? It's not referring to different classes of men, kundi ang sinasabi po niya, ito na po yung buong tao sa mundo na nais po niya dayain. Ngayon, ano po ang mangyayari? Sabi ho dito, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo.
Mark where? On the forehead or on the right hand and forehead. Okay? Now, there has been some who suggested that yung mark na ito ay literal. Literal na tatak. Isang tattoo, isang engravement of some sort. Pero we have to understand, mga kapatid, that ang Book of Revelation ay tatad po ng simbolo. Kaya kapag sinabi mo ang isang bagay ay literal nga, gagawin mo lahat literal din. Kaya kailangan mag-ingat ho tayo. Now, yung mark na binabanggit po dito ay katumbas ng tatak na nilagay sa noo ng 144,000 in chapter 7. Natatandaan niyo po ba yon? Nung pinag-aralan po natin yung 144,000, tinatakan po sila saan? Sa kanilang mga noo. At ano po ang nilalarawan ng tatak? It means, pagmamay-ari ng Diyos ang mga ito. Hindi siya literal na tatak. Okay? Ngayon, kung yun ang nilalarawan po ng tatak in Revelation 7, ano kaya ang nilalarawan po ng tatak sa kanang kamay at sa noo? Ganoon din, pag-aari sila ng halimaw. Pero idagdag po natin yung katanungan, bakit kanang kamay? Bakit noo? Have you ever thought about that? Kanang kamay at saka sa noo. Now, bago ho natin basahin po yung tekstong ito sa Lumang Tipan, natatandaan niyo po ba yung rebuke ni Kristo sa mga Pariseo sa Mateo 23? Nung sabihin niya, kayo ay nagsusuot sa iyong mga braso ng phylacteries o naglalagay kayo ng phylacteries sa iyong mga noo. Ang ibig sabihin po ng phylactery sa noo at sa braso ay ganito. Sa panahon po ng mga Hudyo, ang nilalarawan po ng phylactery sa noo at sa braso is, kailangan po nila tandaan ang utos ng Diyos. Kasi inutos po yun sa Lumang Tipan hindi nyo pababayaan ang mga utos na ito. Kaya lang, ang ginawa po ng mga reliyosong Hudyo, nilagay po nila externally sa kanilang mga katawan, hindi nilagay dito. Nilagay lang nila dito sa noo, pampakita tao, nilagay din nila dito sa braso para hindi nila makalimutan, pero hindi yun ang hinahangad ng Diyos, kundi ilagay dito. Ngayon, ano po ang significant na mga ganyang klase mga katuruan? So now, let's turn here in Exodus chapter 13. Exodus chapter 13. At basahin po natin mga kapatid in verse 5. Verse 5. Now ito po ay tungkol sa pagtatalaga ng mga panganay na lalaki para sa Diyos. Pero notice the significance ng mga ito. Verse 5. Dapat nyo itong ipagdiwang kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Heveo, at mga Jebuseo. Ito ang lupaing ipinangako niya sa inyo mga ninuno na ibibigay ko sa inyo. Maganda at pasagarang lupain na ito. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw, at sa ika-7 araw, ninyo sisimulang idaos ang pista para sa Panginoon. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw, at dapat walang makikita ang pampaalsa sa inyo o kahit saan lugar ninyo. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, ipapaliwanag nyo sa iyong mga anak na ginawa ninyo ito para ipagdiwang ang ginawa ng Panginoon nang inilabas niya kayo sa Egypto. Ang pistang ito'y katulad ng isang tatak sa iyong mga kamay o sa iyong mga noo na magpapaalala sa inyo na dapat inyong sabihin sa iba ang mga utos ng Panginoon. Dahil inilabas niya kayo sa Egypto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Now, saan po itatatak?
sa mga Israelita na itatalaga sa Diyos, na kailangan ituro sa mga ibang Israelita kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanila, sa noo at sa kamay. So napakalinaw that in the context po of Exodus chapter 13, kaya pala itatatak ang mga bagay po nito ay paalaala sa kanila kung sino ang kanilang Diyos. Ngayon, i-apply po natin ang Exodus 13 dito sa mga ito. Kapag may tatak ka, ang ibig sabihin po nun, halimaw, ikaw ang aming Panginoon. Do you guys see that? So, saan itatatak sa Exodus 13 bilang katibay na ikaw ang aming Diyos na nagligtas sa amin sa Egypto? Sa noo at sa kamay. In-apply po yan ng false prophet sa mga tao na sasamba sa imahe. Siya ba ang tunay na Diyos nyo? Sige, ito ang gagawin ninyo. Magpatatak kayo sa noo at sa kamay. Now, paano ho tayo na makakasiguro na ang magpatatak sa anumang parte ng ating katawan ng pangalan ng Panginoon natin ay siya nga ang nagmamay-ari sa atin? Another reference ay makikita sa Isaiah chapter 44. Isaiah 44. In Isaiah chapter 44 verse 5, tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah 44 verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay. May mga magsasabi, ako ay sa Panginoon. At merong ding magsasabi, ako'y lahi ni Jacob. Merong ding maglalagay ng tatak sa kanilang kamay ng pangalan ng Panginoon at ituturing ang sarili na kabilang sa mga mamamayan ng Israel. In English, still others will write on their hand the Lord's and will take the name Israel. So ngayon, the word mark na ginamit po dito is quite interesting. The word mark sa original is the word karagma. At ang ibig sabihin po na salitang karagma is a stamp, a mark, to engrave something. Na sa madaling salita, tatak. Ngayon, yung tatak po na yan, throughout the history of the church, ay naging marami sa kanilang interpretation. Halimbawa, kung ikaw ay isang Kristiyano na nabubuhay po sa panahon po nila Hitler in Nazi Germany, meron pong tatak si Hitler na kung tawaging swastika. At sino ho ang kanya mga pinapatay? Mga Hudyo. So sa panahon po na yun, iniisip ng mga tao, nandyan na yung halimaw, nandyan na yung mark of the beast, nandyan na yung swastika. Yun na yun. When you move to the 2000s, early 2000s, dumating po yung tinatawag na Y2K chip. Yun daw ang mark of the beast. And as you get further down into our modern era, kapag ikaw ay nagpaturok ng vaccination, tinanggap mo na daw yung mark of the beast. Pero mga kapatid, kapag tayo po ay huhugot sa mga balita sa kasalukuyan upang ilagay po sa tekstong ito at hindi ho natin pag-aaralan kung ano yung ibig sabihin ng marka sa panahon po nila, hindi natin maintindihan. Hindi ho natin makukuha. So, yung ibig sabihin po ng mark po dito, mga kapatid, is not to be taken literal. It's a spiritual mark, hindi nakikita. Ang nakakita lamang po nito ay walang iba kundi ang Diyos. Pero bakit po sinabi may tatak sila? Dahil ang ibig sabihin po ng tatak sa sinaunang panahon, lalo na po sa Old Testament, kapag tinatakan mo ang iyong sarili with the name of God, pag-aari ka na ng Diyos. At pagdating sa mga pagano at sa panahon din po ng mga alipin,
para ikaw ay kilalanin pag-aari ng isang amo na bumili sa iyo, tatatakan ka. So ngayon, bakit po pinatatatakan ng huwad na propeta ang mga ito? Para maipakita, ito ang pag-aari ng halimaw. So hindi siya literal, kundi it is spiritual. Now here's another question. Nandiyan na po ba yung tatak? Posible. Paano ho? Ang nilalarawan po talaga ng tatak ay ito. Kapag hindi mo tinanggap si Kristo hanggang sa iyong kamatayan, pag-aari ka talaga ni Satanas. Kapag ayaw mo tanggapin ang ebanghelyo, bagamat hindi nakikita ng mga tao sa panlabas kung yung rason kung bakit hindi mo tinanggap, pero sa paningin ng Diyos, kitang-kita niya kung bakit hindi mo tinanggap. Dahil pag-aari ka ni Satanas. Now, notice the difference between yung tatak na mga tao sa mundo at yung tatak na mga Kristiyano. Basahin po natin ang chapter 14 of Revelation. Revelation chapter 14 verse 1. May mapapansin ho tayo eh. Revelation 14 verse 1. Pagkatapos nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama niya ang 144,000 na tao, nakasulat sa noo nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. So nagbibigay po ang contrast. Pagkatapos po banggitin kung sino po ang may nagmamay-ari sa mga tao sa mundo at yung mga sumasamba sa halimaw, ipinakita naman po ng Diyos in chapter 14, ito naman ang pag-aari ng Diyos na hindi sumamba sa halimaw. At ano po ang nasa kanilang noo? Ang pangalan nino ng Diyos. Pagmamay-ari sila ng Diyos. Now that we understand that, another question is, bakit nila kailangan magpatatak? Let's continue. Chapter 13, verse 17. Chapter 13, verse 17. Tignan nyo ha. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaring bumili o magbenta. So, there's a consequence pala. If you do not receive this mark, nang ibig sabihin, kung hindi mo tatanggihan si Jesus at tatanggapin ang halimaw bilang tunay na Diyos, pagdating dito sa lupa, hindi ka makakabenta, hindi ka makakabili. Now, bakit kailangan banggitin yung dalawang salita na benta, bili? Bili, benta. Dahil sa panahon po ni Juan, ang selling and buying ay napaka-importante sa kanilang economy. At ano po ang meron sila sa kanilang economy? May mga tinatawag na trade guilds, fisherman business, agriculture, aquaculture. Yun ang hanap buhay po nila eh. Kapag hindi ka nakabenta, hindi ka kakain. Kapag wala kang pera, paano mo bubuhayin ang iyong pamilya? Now, it's fascinating dahil may mga ilang pahiwatig mula po sa kasaysayan na nangyari po ito sa panahon po ni Nero at nangyari din po ito sa panahon po ni Domitian na emperor. Na dahil po gumawa po sila ng sariling, masasabi ho natin, image, whether on coins or whether sa mga trade guilds na kung tawagin, they had to worship these emperors. But there is also another historical problem and conflict dahil sa panahon po nila Nero at sa panahon po ni Domitian, there is some evidence na there is some form of leeway na kahit na hindi mo sila sambahin, hindi ka nila papatayin. So ngayon, mapapaisip ka, kung hindi po ito tumutukoy sa panahon ni Nero or ni Domitian, maaari mga kapatid, ito po ay tumutukoy in the future na hindi pa ho dumarating. So kung hindi pa ho ito dumarating, ito po ang mangyayari sa mga tao sa mundo. Hindi ho natin alam kung ipapadaan po sa gobyerno,
Hindi ho natin alam kung ipapadaan po sa isang agenda outside of the government. Ang alam lang po natin kapag lumitaw na ang mga bagay na ito, hindi ka makapagtatrabaho, hindi ka makakabili, hindi ka makapagbebenta. In other words, apektado ang economy kapag hindi mo tinanggap ang halimaw bilang Diyos. Now you think about that. I want you to picture this real quick. At your workplace, you cannot come in to work unless you deny Christ. You have bills to pay. You have a family to feed. You need to survive. Pero ang nais lang po iparating ng huwad na propeta, pero malulusutan naman natin yan eh. Meron naman solusyon. Ito lang ang gagawin mo. Ibibigay ko ang lahat ng bagay at pangangailangan mo sa isang kondisyon. Lumuhod ka sa halimaw. Di ba mga kapatid, yan ang naging tukso ni Satanas kay Jesus? Ibibigay ko ang lahat ng kaharian sa inyo, lumuhod ka lang sa akin. Now that's something to ponder upon. Ako, may mga 2 maliit ako na anak. Kayo, may mga anak kayo. Kayo, may mga asawa. May mga binubuhay po kayo on a humanistic level. Pero what if dumating po yun sa iyong mga trabaho? What are you gonna do? Hindi ka pwede pumasok unless you choose who's your master. Papasok ka pala ng superstore, hindi ka pwede pumasok dito without allegiance to the beast. Can you think about that, mga kapatid? Pero notice the threat. It's not eternal threat. It's an earthly threat. Dahil sinabi po ni Kristo kay Satanas, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. No wonder why binanggit po ng Biblia that may mga ilang churches in Asia Minor na pag-aralan ho natin na naghirap. Maari dahil hindi sila nagpapasakop sa halimaw. Hindi na bali maghirap kami, hindi namin tatanggapin ang halimaw. Kaya sabi po ni Kristo, alam ko marami sa inyo ay mahihirap, pero kayo'y mayaman. Mayaman sila dahil kay Kristo. So even though mamatay po sila sa gutom, mamatay po sila na walang kayamanan dito po sa lupa, pero nasa kanila ang tunay na kayamanan si Jesus. Nagtagumpay pa rin sila. That is the threat kapag hindi mo sinamba ang halimaw. At darating po yan sa atin mga kapatid. Nangyayari na po yan sa mga ibang dako po ng mundo under dictatorship. Pero mas malala kapag ito ay tunay na lumitaw. Pero buti na lang, hawak ng Diyos ang mundo. Hindi niya ho sasabihin po ito para takutin ho tayo. Sinasabi niya ho ito para maging handa na ito ang mangyayari. Kaya hindi natin pwede sabihin ngayon, kaya ko yon. Hindi ho. Ang sabihin po natin, Panginoon, kapag dumating yung oras at yung araw na yon, bigyan niyo po ng biyaya at pananampalataya na maging matatag. Because it takes you back to the garden. Ipinagpalit ni Adan at si Eva ang Diyos sa pagkain. Ipinagpalit ni Esau ang pagpapala ng Diyos dahil lang sa pagkain. Ngayon yan ang nais, an old trick na naman from the serpent through the prophet, the false prophet. All you need to do para makakain ka, mabuhay ka, sambahin mo ang halimaw. Pero hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Verse 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero
ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. At ang numero ay 666. Ngayon, sa lahat ng mga paksa at diskusyon pagdating sa teolohiya sa loob po ng Revelation, itong tinatawag na 666 ay isa sa pinaka-controversial na topic of the book. Now, anong ibig sabihin po nito? Ito po ba ay idadaan po sa microchip? No. Ito po ba ay isang literal na tatak? No. Tatandaan niyo po yung binanggit ho kanina dahil ito ay simbolo. Hindi siya literal. Nakalagay dito kanina, simbolo. So ngayon, may nilalarawan po siya 666. Remember, numbers in the book of Revelation ay may kahulugan. There are 7 churches, 7 spirits of God. Then you have 12. So numbers 7, 12, 10, may mga significance po sila. What about 6? Well, nabanggit po kanina, ito ang numero ng tao. Yan ang nabanggit po kanina. Numero po siya ng tao. Now, ang tanong, bakit siya tinawag numero ng tao? Well, depende po sa pagsalin po mula sa original, pero pwede po ito isalin ng ganito. Ito ang numero ng isang individual na tao, or ito ang numero of humanity as a whole. So either singular or plural po ang tinutukoy dyan. Pwede po either or. Ngayon, kung numero po siya ng tao, bakit po 6? Ngayon sa mga nagbabasa po ng Genesis, what day was man made? 6th day. And on the 7th day, God rested. Meaning, tapos na ang work. It's complete. It's perfect. It's finished. So, ang number 7 po in Revelation ay tumutukoy po sa completion or fulfillment or perfection. Okay? Pero, kung ang 7 ay naglalarawan po ng perfection at completion, ano naman po ang nilalarawan ng 6? It means it is lower to perfection. At dahil po, numero po siya ng tao, it represents incomplete humanity. Bakit po siya incomplete? Dahil wala sa kanya ang Diyos. They are in moral chaos. They will never reach the standard of God. They'll always be one number short of God. So 6. Pero here's another question. Bakit kailangan 6? Pwede na lang 6 na lang eh. Bakit kailangan 3? It is to intensify how incomplete humanity is. You guys get that? Kagaya po nito, holy, holy, holy. To intensify ang kabanalan ng Diyos. 6 to intensify ang incompleteness ng tao. Ngayon, buot pa ho dito, let's say for example, Pastor, hindi ako naniniwala na ito ay simbolo lamang. Ito ay literal. Magkakaroon ho tayo ng problema. Hindi ho sa akin sa manuskrito tungkol sa Revelation. Dahil may 2 manuskrito ng Revelation na hindi 666 ang nakalagay. Halimbawa, may tinatawag po Papyrus 115. Ito po ay isang 3rd to 4th century na manuskrito. Ito po ang nakalagay. 616. Maaga ho yan. 3rd century. Hindi 666, 616 ang nakalagay. And then may isa pang manuskrito na kung tawagin po, manuscript 2344. Ito po ay isang 11th century na manuskrito. Alam niyo po nakalagay? 666.
5. So ngayon, kung sasabihin ho natin, Pastor, literal na 666. How? May manuskrito na 616. May manuskrito na 665. Kung gagawin mo literal, alin dyan ang tinutukoy mo? Now, the question might be, dahil yan po ang nakasulat, why? Kala ko ba ang Biblia ay walang errors? Yes, ang Biblia ay walang errors kung pag-uusapan po natin ang orihinal na manuskrito. Okay? Ang orihinal na manuskrito ay walang pagkakamali. Pero pagdating po sa translation, posible magkaroon po ng tinatawag na mga differences, pero yung pagkakaiba po na yan ay walang kinalaman sa mga doktrina ng Biblia. It could be spelling errors, okay? Certain differences, pero they don't affect doctrine. With that being said, ano kaya ang nasa isip po ng taga-kopya ng P115 kung bakit nilagay po niya yung tinatawag na 616? Now, para na maipaliwanag po ito sa buod, sa panahon po nila Jesus, or to go back further, sa panahon po ng mga Hudyo, may tinatawag po na paraan para makuha po yung kahulugan ng isang pangalan. Ito yung tinatawag na gematria. Ang ibig sabihin po ng salitang gematria ay bibilangin mo kung ano po yung numero ng bawat letra ng iyong pangalan. At kapag pinagsama na po yung mga numero na yan, yun po ang pinakabuod na numero o bilang. So magbibigay po ng halimbawa, in our alphabet, we have how many letters? 24, di ba? 24? 26 ba? Or 20? 26. Nagkahalo-halo tuloy. So we have a 26. Salamat po mga kapatid. 26. Okay? So let's say A, pang ano po siya sa alphabet? The first. So, ang numerical value po niya is 1. Ngayon, kung D, not 2. 4. Okay. So, ngayon, let's say A is 1, D is 4. If you put them together, you get 5. Right? Yeah, 5. Now, 5, sa paggamit po ng gematria, 5 would be, ano kayang ibig sabihin ng 5? Alam ko na. Marco. 1, 2, 3, 4, 5. So ngayon, sa paggamit po ng gematria, ito po yung mga lumitaw na pangalan para po sa 666. Una-una, Nero. Pangalawa, Domitian. At ito pa, sa ating modern na era, Hitler. At sa panahon naman po ng Reformation, Roman papacy. Okay? Ngayon, yan yung mga pangalan na lumitaw para sa 666. Pero what about yung tinatawag na 616? Ngayon sigurado, kung gagamit po tayo ng gematria, kaya naman po lumitaw yung 666 dahil ang ginamit po dito is most likely Greek. Okay? Kaiser Nero or Kaiser Nero. So lumitaw siya 666. Pero paano siya lumitaw 616? Ang ginawa po ng iba is, instead of using Greek para makuha yung 616, ang ginawa nila is Hebrew, tapos minus pa ho nila yung isang letra para makuha yung 616. So ngayon, now that we know a bit about the history of gematria, ano ba talaga ang tama?
And we can say, in my opinion, I don't think yan talaga ang nais iparating po ni Juan. I don't think isang Nero, isang Domitian, ang nais po niya itukoy po dito, kundi ang nais po niya itukoy po dito is that itong halimaw na ito is so imperfect, so evil, below God. Yan siya. At hindi lang yan siya, yan din ang estado ng buong mundo na sasamba sa Kanya. In other words, yung 666, kaya siya tinawag pangalan ng tao or pangalan po or numero ng tao bilang ng humanity is because ang nais po iparating po ni Juan dito, ito ang kalagayan ng mga tao na sasamba sa halimaw. They are in moral chaos. They are incomplete. They are below God kung sasambahin nila ang halimaw. They will never be on God's right side. So in short, mga kapatid, what can we take from this? Well, ayoko po manghula, ayoko po mag-prophesy, pero ito yung nakikita ho natin sa Biblia na nagpapatunay na darating at darating po ito. At lalo na po sa mga nakikita ho natin sa ating mundo, yung mga nangyayari po sa gobyerno, tinataasan na po yung mga presyo po ng pagkain, at ano na po ang ginagawa ho nila. Hindi ko ho sinasabi na yung nangyayari po sa mundo ay tumutukoy po dito, kundi kung may mga pahiwatig na po sa ating mundo na doon na po yung direksyon na papunta ang ating mundo. Totoo talaga ang sinasabi ng Biblia. Hindi bababa ang presyo anytime soon. It's gonna get worse. Pero sa mga Kristiyano, we have nothing to fear. Dahil ipinaalam na ho sa atin ng Diyos beforehand that at the end of the day, it is God who wins, not the devil. Maghirap man po tayo sa laman, magwawagi naman tayo sa kabilang buhay. Magutom man po tayo hanggang sa kamatayan. Kasama naman po natin si Kristo, who, look at this, will offer you the entrance to the tree of life. Do you see that? Amen. Give up the worldly food, and I will give you access to the heavenly manna. E pangako po yan sa 7 simbahan eh. I will give you heavenly manna. Just do not take your allegiance to the beast. So at the end of the day, mga kapatid, ang nais po ihatid ng Revelation 13, sino ang iyong Panginoon? Is it the beast or is it Christ? Is it Jesus or is it the Antichrist? So with that being said, nais ko po buksan ang ating Q&A nitong gabi. May mga katanungan po ba tayo this evening? Any questions? Oh, and right before we come to a close, another thing that I forgot to mention is, Pastor, pwede po ba na tanggapin ko yung tatak para makabili, makabenta, pero right before I die, Lord, I'm sorry. Okay? Well, let's see what Revelation has to say about that. Okay? Let's go to Revelation 14. I want to show you a few passages here. Meron po ba na I trick Satan? Let's see here in Revelation chapter 14 verse 9. Kasi maari may mga ganong klaseng paniniwala dadayaan nila ang sistema and then palang araw tatanggapin si Jesus. Sabi po dito in verse 9 to 11 ng Revelation 14. Sumunod pa ang isang anghel sa 2 anghel na nauna. Sumisigaw din siya. Ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila na nagniningas na apoy
at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. So kapag tinanggap mo ang tatak, which is another way of saying, sinamba mo ang halimaw, we have to make it clear here mga kapatid, ang sasamba lamang sa halimaw ay yung mga taong ang pangalan nila ay hindi na nakalista sa aklat ng buhay. So hindi po pwede yung iniisip ng ilan na literal ito, sige magpapatatak ako, then later on buburahin ko, Panginoon, I'm sorry. Hindi ho. Ang nilalarawan po nito hanggang sa kamatayan ay nila tanggapin si Kristo. At yan ang kanilang kahihinatnan. Ngayon, hindi pa ho binanggit kanina yung mga ibang detalye kapag hindi mo tinanggap ang tatak. Kasi ang alam ng po natin is that kapag hindi mo tinanggap ang tatak, papatayin ka. Pero yung detalye kung paano ka papatayin, hindi nabanggit dito. Sa ibang teksto naman binanggit. Revelation 20. Revelation 20. Talatang 4. Ito yung detalye na hindi nabanggit in Revelation 13. Revelation 20 verse 4. Pagkatapos may nakita akong mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos, ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Okay? So ano po yung detalye kapag hindi mo tinanggap ang tatak? Maari pupugutan ka ng ulo. Yan po ay maari isa sa mga gagawin laban sa mga Kristiyano. Pero, even if our body dies, kasama naman natin si Kristo. Hingin po natin ang pananampalataya sa Diyos na kapag dumating po yung oras na ito, hindi po tayo maduwag, kundi manatiling matatag kapag dumating ho ito. And the same God who granted us faith to believe is the same God that will grant us faith to persevere. As we give our Lord doxology this evening.